opportunity to be used by God in this convention. I know that there are ministers here that are more capable than me, more experienced than me, to stand and preach His holy words. That's why I'm asking the Lord to please help me, give me His message this afternoon that is suited for the needs of our soul. Na naaangkop sa pangangailangan ng ating mga kaluluwa. Because without Him, without the help of the Holy Spirit this afternoon, I can do nothing. I'm standing here this afternoon not to talk about myself. Hindi para magsalita para sa aking sarili, kundi ibig ko. I also want to exalt God in my life. Alam ko yung din ang layunin ng bawat isa sa atin sa hapon ito. Naibig natin na mataas ang ating Panginoon sa ating mga buhay. The message of the Lord this afternoon is entitled, An Urgent Need for Holy Living. What does it mean of urgent? It means calling for an immediate attention. You know, sometimes, or so many times, people in this world have immediate response when it comes to their need, to their physical need, to their material needs. But when it comes to the needs for their soul, to their needs on the spiritual things, they will say, never mind. No, it's okay. Yan ang kanilang mga sagot, mga kapatid. O sasabihin nila, antay mo na. Saka na lang yan. Busy pa ako. But we Christians was removed from the love of the things of this world. Amen? Nawala na yung pag-ibig natin sa mga bagay ng sanglibutan. And our real interest now is for the benefit of our soul. We have an eternal soul which we cannot satisfy with material things. Amen? Di natin kailangan ito matutugunan sa mga bagay na material, with material possession. I believe this afternoon the reason why we are here in this convention is because we wanted to be more like Jesus. We wanted to be more closer to God. We wanted to prosper in our spiritual life. And most of all, we want to be a sanctified servant of God. Is that our aim? Ito po ba yung layunin ng bawat isa sa atin sa hapon ito? Salamat sa ating Panginoon. Ako ay nanahamon sa buhay ng bawat isa. Hindi po madaling pumunta dito sa Panlimitarla. To our American brethren, they are traveling thousands of miles. When we went to America, nung pumunta po ako doon, nasa aeroplano pa lang ako, namunsik na ako. Iyak na ako ng iyak hanggang nakarating ako doon sa Maryland. Pero pagdating ko doon, nawala yung aking music. Alam po niyo kung bakit? Because I feel at home. Dahil mga kapatid doon, they have a kind heart. They are living a holy life, like many of us this afternoon. Kaya sila po ay hindi lamang nagsasalita sa pulpitong ito, kundi maging sa kanilang buhay ay nakita ko ang kababaan ko. Isa lang yung common denominator natin, mga kapatid. That is the Holy Spirit. Kaya yung Holy Spirit nasa akin, nasa inyo, nasa bawat isa sa atin, iisa lang yung malalaman natin kapag nakasama natin ang bawat isa, di ba? Yung kagalakan sa ating puso,
yung pag-ibig ng ating Panginoon na ibinuhos niya sa ating mga puso. Mga minamahal sa araw ito, why should we live a holy life? Bakit? Bakit po kailangan tayong mabuhay na banal sa harapan ng Diyos? God the Father commanded. Ito ay utos ng ating Panginoon. Sinasabi po niya dito sa 1 Peter chapter 1, verse 15. Ngunit yamang banalang sa inyo tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat kayo ay magpakabanal, sapagkat ako'y banal. It's not our pastor's command, mga minamahal. This commandment does not come to any popular preacher in this world. But this command comes from God. Ito ay galing sa ating Panginoon. To all Almighty God. May salamat sa Diyos. Matagal na namatay yung ating mahal na pastor. Kung yung aral lang niya, kung siya lang yung ating tinanggap, kung utos lang niya yung ating tinanggap, maayon ngayon, hindi na tayo magkita-kita pa. Subalit dahil yung utos ng Diyos ang ating tinanggap sa ating mga puso, yun ang nag-iingat sa atin sa mahabang panahon ng ating paglilingkod sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos sa bagay na yun. Nung ako'y dalhin ng Diyos dun sa lugar ng Metro Manila, wala akong ibang daladala kundi yung salita ng Diyos. Yung katotohanan na ibinuhos niya rin sa ating mga puso. Kaya magpasalamat tayo sa ating Panginoon na meron po siyang mga ginagamit na mga ministro na patuloy na nagpapahayag sa atin, walang pagod sa katotohanan ng kanyang mga salita. Di po ba tayo nagpapasalamat sa bagay na yun? Kaya nga dito, it is imperative. He's not a sinner who called us. That's why He called us unto holiness. Maraming mga sekta ng religion said, no, we cannot live a holy life. That's impossible. But the Lord Jesus Christ made it possible. Sinabi ng ating Panginoon, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Tinawag tayo ng Diyos sa buhay ng pagpapakabanal, hindi sa pagpapakaruni, mga kapatid. Amen. Kaya nakita natin yung gawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Di ba nadarama yung aking nadarama? Mula pa sa unang araw ng konvensyon, sa mga special songs, sa mga mensahero ng ating Panginoon, makita mo pa lang yung kapatid mo na dumating, nagtatagumpay, may kagalakan sa kanyang puso. Makikita na natin yung makapaglilihang gawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Pero may isang taon tayo magkakahiwalay. Kaya ngayon, iningatan tayo ng ating Diyos. Bakit yung kanyang mga salita na iningatan natin sa ating mga puso? Kagaya ni Haring David, sinabi niya na ang kanyang mga salita ay aking itinatago sa aking puso upang ako'y huwag magkasala. Kaya mga kapatid, ang ating Diyos, ginawa niyang posible na tayo makapamuhay sa iyong kabanalan. Kaya aking naging karanasan. At alam ko, ito rin yung karanasan ng marami sa atin sa hapon ito. Kaya wala naman hanggang ngayon, tayo pa rin yung magkakasama. Kaya ang ating Panginoon, He was born to die in the Calvary. He died for us that we might not only receive pardon, but to purify us. To purify us, to cleanse us, to sanctify us, para tayo ay kanyang linisin, mga minamahal. Kaya nga po, there are two words of grace. Merong dalawang gawain ng biyaya. Una, justification by faith and sanctification. We cannot enter into the second room unless we
enter first to the person. That is justification. Pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. We need to be justified. We need to be forgiven of our sins, mga pinamahal. Kinakailangan tayong mapatawad sa ating mga kasalanan. Bakit? Because we are sinners. Bakit kinakailangan tayong ma-justify? Dahil tayo ay gumagawa ng kasalanan. Kaya sinasabi niya sa 1 John 1:19, if we confess, 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Lilinisin po niya tayo. God do not like sin. Sin is ugly. Pangit ang kasalanan, mga minamahal. Kaya nga dito, kinakailangan dahil ang Diyos ayaw niya ng kasalanan, kinakailangan alisin natin. Iwasin natin. Iwanan natin yung kasalanan na yan. Na walang gagawin sa buhay ng isang tao. Sisirain niya ang aming buhay. Nakita niyo mga minamahal, yung mga patotoo na marami natin mga kapatiran na naligtas mula sa kasalanan. Dating wasak na yung kanilang buhay. Broken families na. Pero nung dumating si Kristo, when Jesus comes, nung dumating ang Panginoon sa ating buhay, di po ba tinayos niya ang ating buhay? Yung libo-libong daan, tinuwid ng ating Panginoon. Ganyan kabuti ang ating Panginoon sa hapon ito. Kaya nga po dito, ayaw ng Panginoon yung kasalanan. Kaya kung ayaw ng Diyos yung kasalanan, kinakailangan itong alisin natin, iwaksin natin. Hihingi natin ng tawad yan sa ating Diyos. Dahil hindi pwede magsama, cannot be united, sin and faith, right and wrong. Just like light and darkness, we cannot put them together. It's very opposite. Napaka-opposite yan. Kaya makita po natin, ang sinisimbolo nito ang liwanag, walang iba kundi ang ating Panginoon. The light of the Word of God. At ang diablo ay ang darkness. Can never be united. Hindi pwedeng pag-united yan, mga minamahal. Kaya kinakailangan iwalayan natin yung kasalanan. Napatawad na po ba tayo? Napatawad ka na ba sa hapon ito? Sa iyong mga kasalanan? Ibinigay mo na ba sa Diyos ang iyong mga kasalanan sa Kanya? Alam niyo ang ating Panginoon, mahabag din siya. Sabi pa nga niya, come, let us reason one with another. Halika, makipagkapwiranan ka sa akin. Dito nyo, nagkasala na tayo, siya pa yung nagsasabing halika. Ang tao minsan, napakayaman. Sabihin nila, kung sino may kailangan, siya lalapit, di ko ba? Pero tayo, mga minamahal, tayo yung higit na nangangailangan sa ating Panginoon. But He came from heaven, He came in this earth to give His life for you and me. Binigay niya ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin sa hapon ito. Bakit hanggang ngayon hindi ka pa napatawad sa iyong mga kasalanan? Sana, mga minamahal, kung mayroon man narito, na sa kanyang puso alam niya na mayroon pa siyang kasalanan. Sinasabi pa ng kanyang konsensya, hanggang ngayon, hindi ka pa ligtas, may kasalanan ka pa. Bakit hindi ka lumato sa ating Panginoon? Bakit hindi mo siya lapitan? Sabi niya, come, halika, sabihin mo sa akin anong yung rason, ibigay mo sa akin kung ano ang dahilan, bakit hanggang ngayon,
tinataglay mo pa rin ang iyong kasalanan. Kaya nga po sa hapong ito, ang kasalanan ay hindi maganda na taglayin ng isang tao. Kaya ibig ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya. Lumapit tayo sa Kanya na mayroong mababang kalooban. Dahil kailanman ang tao hindi makakalapit sa Diyos. Hanggang taglay niya ang nakaasan sa Kanyang puso. Karanasan natin yung bagay na yun. Di po ba? Nung tayo napakababa sa ating Panginoon, na-justify tayo. Nalilis tayo sa ating mga kasalanan. Hindi mo kayo nakikita mga kapatid. Nagiging ko natin. Pero nanilaw ko kayo. Kaya nga, sa justification, napapatawad ang tao. Yung mga acquired sin na nalilis na yan, tinatawad na ng ating Panginoon. Pero mayroon pang carnality. That carnality must be erased. Kinakailangan yung carnality ay mabura. What is carnality? Carnality is the dead sin. That is the Adamic nature. The root of sin or original sin. From Byron. You know carnality? Carnality will make someone to love himself, to believe himself, more than he loved God. Yan ang gagawin ng kalamidad. Sa isang napatawad lang at hindi nalinis ng lubusan ng kanyang puso. We don't need to take good care of that root of sin or carnality. Hindi siya magandang alagaan, mga kapatid. Mag-aalaga na din lang tayo. Yung mapapakinabangan na, di po ba? Di po ba, mga kapatid? Hindi siya magandang alagaan. I'm sure if we have this in our heart, we will not be very happy in our Christian life. We will get tired. Nakakawag tayo. Sabihin natin, pagod na ako. Nakakawag ang maglingkod sa Panginoon. Bakit? Kasi yung kasalanan nandun ka. Lalo kapag nag-manifest yun, kikita mo malungkot dito ba? Malungkot ang tao. Malungkot ang isang Kristyano. Lalo kapag biglang lumitaw yung kanyang carnality. Kaya nga, we come to the knowledge of truth. We must be in a hurry. Kinakailangan tayong magmadali. Come immediately to God. Hindi na natin kailangan magkaroon pa ng maraming taon, 5 taon, 10 taon, 10 years, 20 years, 50 years para tayo ma-sanctify. As long, sabi nga immediately, madalian, napalawagan ng Diyos sa hapon ito, na tayo ay kanyang galalin sapagkat mayroong magagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Kuminsan, kapag tayo ay naglalakbay, pwede tayo nakikita mga trucks. May mga dala siya ng mga gulay, isda, ng karne. May nakalagay doon, perishable good, do not delay. Di po ba nakalagay doon? Do not delay. Do not delay. Kaya hanggat pinapatagal ng isang Kristiyano, yung ugat ng kasalanan sa kanyang puso, sisirain tayo niya. I-discourage tayo niya. Mawawalan tayo ng lakas. Panglubusan tayo makasunod sa ating Panginoon. At hindi tayo magiging masaya sa buhay natin, Kristiyano. Ayaw ng Diyos na mangyari yung bagay na yun. Gusto ng Panginoon na tayo madama natin yung lubos na madalakan sa paglilingkod sa Kanya. There are some signs of carnality. Symptoms, di ba?
medyo nilalagnat-lagnat, di ba? May simptomas na nilagnat ako, baka tutubuan ng ngipin, baby. Symptom siya na magkakasakit siya. There are signs of carnality. Mayroong kakakitaan ito minsan. Kaya nga, magbibigay tayo ng mga ilang signs of carnality that need to remove in our heart, na kinakailangan maalis yan sa ating mga puso. Pero huwag natin tignan yung ating katabi, mga kapatid. Huwag natin siyang bibilan na ito, kanaligad niya to. Sa kanya to. Minsan na lang natin yung kahinaan ng ating mga kapatid, pero tayo hindi natin nakikita yung ating mga kahinaan. Pero sa hapon ito, kinakailangan sa buhay natin, present ourselves to God. Kinakailangan iharap natin sa Diyos, Panginoon, ano ang nandito sa aking puso. Upang mayroon siyang magawa sa ating mga puso, sa ating mga buhay. First, childlikeness. Sabi po niya dito sa 1 Corinthians, chapter 3, verse 1 to 3. And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even unto babes in Christ. I have fed you with milk and not with meat, for hitherto ye were not able to bear it, neither yet now ye are able. For ye are yet in carnal, for whereas there is among you inveighing, strife, and divisions, are ye not carnal and walk as men. Childlikeness. Ito yung sinasabi niya na pagiging bata. Alam po ninyo yung child. Ayun, meron kaming baby ngayon sa Katarungan, bago baby. First convention niya, 2.5 months pa lang siya, si baby Gian. A child getting a full attention, di ba? Yung bata, yung full attention mo, kailangan andun siya. You have to attend his need, her needs. Hindi mo pwedeng iwanan yan. Yan ang isang bata. Kailangan mo lagi siyang alagaan. Gusto siya lagi yung pinakalaktakan niya, very good. Di ba kapag meron siyang accomplishment? Kaya sa mga preschooler, minsan, gusto nila, meron silang dala-dalang star. Yan ang isang batang ugali. Gusto niya, lagi siya yung bida, siya yung star. Getting the full attention ng mga tao sa paligid niya. Kaya pagkatapos na, kapag meron na siyang kapatid na bago, hindi na siya yung baby, at mas lovable yung kapatid niya na dumating, tapos mas matalino yung kapatid niyang ipinanganak, magtatakbo na yan. Di po ba? Di po ba, mga kapatid? Gising pa po ba tayo? Amen. Amen. Alam ko naman, nag-alaga po tayong lahat ng baby. Kapag yung baby na pag-ano yan, kailangan talagang susuyo-suyuin mo siya. Kaya pag meron na siyang bagong kapatid, tapos ate na siya, or kuya na siya, brother na siya, or sister na siya, big sister na siya, or big brother na siya, meron ng bagong baby, ayaw niya na yung attention ng mami at daddy niya ay mapunta na dun sa mas bata na nangangailangan na full of attention. Kaya mag-baby talk pa yan. Mama, do you love me, Mama? Mami? Hindi masyadong maganda, di ba? Na matanda na, tapos baby talk pa siya. Kinakailangan natin lumabog. Lumaki sa pananampalataya. Mga kapatid, napakahirap sa isang namumuna sa isang kongregasyon, sa mga ministro, sa mga pastor, kapag gano'n ang ugali ng ating
Ang TV lahat. Walang malaki. Walang katulong na lang ang talaga. Hirap-hirap kaya nun. Di po ba, mga ministro narito? Amen. It's very hard to take good care of babies. More babies in the congregation. Kaya nga, walang hinanasa ang puso ng bawat isa. Dumalangin araw at gabi. Kung ano nga ba yung mensahe, yung salita ng Diyos na dapat ipakain upang lumaki, lumago sa pagkakilala, sa pag-ibig, sa pagmamahal, sa pananampalataya kay Kristo. Di po ba napakaganda? Na lahat pinabanal, lahat malalago sa pananampalataya. Amen. Kaya nga po, ano pa po yung isang symptoms? Superior feeling. Superior of bossing in the years of God. A feeling of self-importance. Ako ang masunod, kung wala ako, wala yan. Walang ganyan sa iglesia ng ating Panginoon. Alam po ninyo, the Lord is the head. Christ is the head. Kaya kung ang tao lang ang namumuno dito, wala yung guidance ng banal na Espiritu, mga kapatid, trahedya ang mangyayari. Subalit salamat na mayroong Panginoon na nangunguna sa kanyang iglesia. Salamat sa mga aral na ating tinanggap mula sa ating Panginoon. Na nakita natin ang mga lingkod ng ating Panginoon na sila ay mayroong mababang kalooban upang patuloy na ipangaral ang katotohanan ng kanyang mga salita. Pangatlo, sabi niya critical spirit. Ano yung critical spirit? Doesn't need too much intelligence to criticize sometimes. Amen. Saan laging may pintas? Mas gwapo yung asawa ko sa'yo. Diba? Wala siyang magandang nakikita sa kanyang kapwa. Minsan, nasa loob ng panambahan, parehong malakas mag-emin, hindi nag-uusap. Ano pa bang gano'n sa iglesia ng ating Panginoon? Sana mga kapatid, wala na. Amen po ba? Amen. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Nag-amen yung ating mga pastor, alam natin, na nakikita nila na maganda yung pagsasamahan ng mga anak ng Diyos. Pero kung mayroon mang lilitaw na ganung espiritu, alam ko, sapat ang biyaya ng Diyos upang kanyang isubdue yung bagay na to. Kaya nga, napakaganda na maging grateful tayo sa maraming bagay. It's good to be grateful in many things. Sa ating mga kapatid, kung minsan, maaaring makakita tayo, mayroon din silang mga kahinaan. Pero kung titignan natin, mas marami pa rin tayong makikita na magandang bagay na ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Di po ba? Amen. Kaya kaya mo pa rin siyang akapin. Hindi papasok ka doon sa isang pintuan. Doon naman siya papasok sa isang pintuan and enter in that door, and you will go out on the door, and the other one will go out in the door. Hindi kayo magkakasalubong. Kapag nakipag-shake hands, parang dead fish. Ano pa yung dead fish? Nakahawag na ba kayo ng patay ng isda? Yes. Makipag-shake hands, dead fish. Sana hindi na. Alam niyo mga kapatid, ang lalayo ng pinanggalingan ng ating mga kapatid para lang ma-shake hands yung kamay natin. Nakapaya na ba natin ang bawat isa na nandito? Posible ba na makamayan natin ang bawat isa? Nagaling sa Mindanao, Visayas, from America, even though our hands are hard, full of galyo, even though our hands are hands of farmer, like me, we will shake the hands of Sister Shanda. Smooth, but she will shake our hands. Amen?
parang patay na isda. Kundi, sa shake hands pa lang kung minsan, nararamdaman mo, kung minsan meron pang kasamang mensahe, kapatid, ipinag-pray-pray kita sa Panginoon. Diba? Kailangan natin ang panalangin ng bawat isa. Kung minsan, yung encouragement ng bawat isa. Di ba tayo nagagalak sa hapon ito? Ako, natendan kong first convention here in the Philippines, 1991, Kuya Jeff. 1991 po ba yung first convention natin? Alam ko, ito yung biggest attendance. This year's convention, 2014. At nakakagalak sa puso, di po ba? Dahil alam ko na ang manipod ng Diyos ay gumagawa sila. Nagtatagumpay ang bawat isa sa tulong ng ating Panginoon. Hindi naman natin kaya yung gawain ito eh. Ako hindi ko rin naman kaya. Bawat isa sa atin ay nakadepende sa ating Panginoon. Amen. Amen. Hindi ko alam yung mga pagsubok ninyo sa lugar na pinaroroonan ninyo. Iba naman yung mga pagsubok natin nilagpasan bago tayo dumating dito sa ating convention. Pero, ibig naman talaga ng ating Panginoon na lalo tayong edify sa salita ng Diyos. Ang convention is one way of the Lord to preserve us in these last days. Para ma-preserve tayo sa mga aral ng ating Panginoon. At ito ang hindi natin iniiwan ng aral ng ating Diyos, yung lubusang kabanalan. Kaya nga mga lingkod ng ating Panginoon, kahit kung minsan may magalit man sa atin, pero patuloy pa rin natin ipapangaral ang kalinisan ng puso. Dahil ito lamang yung magiging reason, magiging paraan upang tayo makapanatili sa magulong sanglibutan ito. Upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng mga pagsubok sa ating mga buhay. Hindi po ba mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Amen. Salamat sa inyong mga panalangin. Dati, sa Espiritu lang tayo magkakasama. Pero ngayon, magkakasama na tayo personally. Na mayroong kagalakan sa ating mga puso. Kaya nga po, sa hapong ito, kailangan tayong maging yung critical na espiritu na yan, mawala. Mawala yan. It's good to be grateful. Napakarami natin dapat ipagpasalamat sa ating Diyos. Sa bawat araw. Sa ating mga kapatid. Kaya nga, kung minsan pinapala ng lahat, lumalabas masaya lahat. Pinapala sa kanta. Pinapala sa mensahe. Tapos mag-isa ka, hindi ka masaya. Hindi ka pinagpala lang, mag-isa ka. Bakit kaya, mga kapatid? Hindi ka pinagpala. Sana bawat isa sa atin pagpalangin. Amen. Amen. Sa salita ng Diyos. Amen. Alam niyo yung mga tumatayo dito, mga kapatid? Kasama yung kanilang mga kapatid na mahal sa Panginoon. May Ilocano, may mga Bisaya, Amerikano. Kumakanta sila yung style sa pagkawit, maging sa mga mensahero. Pero mayroong iba't ibang natin na pagpapala sa bawat isa sa atin. Sana kung paano pinagpala kayo sa mga nakunan, ginamit ng ating Panginoon. Yung dinamihin ko sa Diyos. At kung hindi rin na akong gagamitin, Panginoon, alam ko meron pang nasigit
Jealousy is a crow as cruel as a grave. Umakatayan. Kayang sumira ng buhay. Alam niyo si Cain at Abel? The first murder ever recorded in the history of humanity. Si Cain at Abel. Magkapatid sila. Why did Cain kill his brother? Bakit mga kapatid? Bakit niya pinatay ang kanyang kapatid? Because Abel's offering is accepted to God. At siya, hindi tinanggap ng Panginoon yung kanyang offering. Bakit kaya? Maaaring meron yung problema. Pero sana, alam niyo, nung panahon hindi na tinanggap ng Panginoon yung kanyang handog, yung offering niya, nung hindi na sana tinanggap, anong tamang attitude sana niya? Di ba dapat nag-evaluate siya sa kanyang sarili? In-evaluate na sana niya yung kanyang sarili. Why is it that God did not accept my offering? Bakit hindi tinanggap ng Panginoon yung aking offering sa Kanya? Sana pinasaliksik na niya yung kanyang puso sa Diyos. Panginoon, ano ang kulang sa aking puso? Ano ang nandito? Bakit hindi mo tinanggap yung aking offering sa iyo? Pero ibang attitude ang dumating sa Kanya. Ginawa niya, pinatay niya yung kanyang kapatid. Kaya ang ginagawa ng selos, pumapatay, sumisira. Kaya nga po mga minamahal, ibig ng Diyos na mawala sa atin yung mga bagay na yun, maalis niya. I'm sure this afternoon, if you give your best to God, you have a pure heart, He will accept every offering that we made for Him. Yung ating awitin, kaya gagamitin ng Diyos. Panginoon, gamitin mo ako. Hindi ka aawit dito para ano gagawin mo? Kasama mo sarili. Kaya sa hapon dito, maging masaya tayo. Kung makikita natin na mayroong success yung iba, be happy for the success of others. Be happy if makita mo siya na ginagamit siya ng ating Panginoon, yung talent niya, iniaalay niya sa gawain ng ating Panginoon. Encourage them. Motivate them. Inahamon natin sila. Dahil isang araw, mawawala tayo, mga kapatid. Yung mga, marami ng senior citizen sa atin. Minsan, nakakasakit na rin sila. In-encourage namin kayo, mga kabataan. Young people this afternoon. Salamat na sa araw ng aming kabataan. Nakilala ko din siya. Amen. At yung mga kasama kong mga kabataan, nandito pa rin sila. Amen. Sapat ang biyaya ng Panginoon para ingatan po niya ang bawat isa sa atin. Kaya napakabuti po niya. Alam ko na bawat isa sa atin sa hapon ito ay ito ang ating minanasa sa ating mga buhay. Amen po ba? Na maglingkod sa ating Panginoon. Ay makita ko minsan sa mga ibang kongresyon, nag-increase na ng number. Maging masaya tayo. Amen. Amen. Kung dami naman tayo kasama ng mga karnalidad, magpasalamat tayo. Kapag kukunti naman, ba't naman kukunti sila? Wala nang maganda. Di ba? Kapag nagtatagumpay ang bawat isa, kasama rin tayo nagtatagumpay kasi pinagpre-pray ko natin ang bawat isa, di ba? Amen. Amen. Pinagpre-pray mo kami, kaya nagtatagumpay kami. Amen. Gayun din kayo sa amin. Kaya tayo lahat ay nagtatagumpay. What are the marks of a holy life? Merong marks din. Yun lang po yung iba na
Nag-aralan natin marks of carnality, na ibig ng Panginoon na mawala sa bawat lingkod niya. What are the marks of a holy life? Ano yung pagkakakitaan? Nabanal na yung ating buhay. In justification, initially, mayroon na tayong initial holiness, but not yet fully. Ibig ng Panginoon na maging full, maging buo, the fullness of joy na kailangan maka sa atin. Amen? Hindi natin kailangan ito, hey everyone, I am living a holy life, you see? It will come out naturally. Amen. Just like the sun. The sun will not say, hello everyone, I'm shining. Oh, I'm shining. Makikita po yun. Kaninang umaga, narinig na natin itong mga sign, yung mga servant of God. Kung ano yung mga characteristics ng holy life, ng servant of the living God. Ito una, sa akin, isinulat dito, we have a humble heart. Mayroong mababang kalooban. Dito po sa Philippians chapter 2 verse 3, na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan Amen. ng pagpapalalo, kundi ng kababaan ng pag-isip ng palagay ng bawat isa. Ang iba na lalo mabuti kaysa kanyang sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman sa iba't iba ay iba. Magkaroon kayo sa inyong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagaman nasa anyong Diyos, ay hindi niya nilalim isang bagay ang nararapat pagkakantay niya sa Diyos, kundi pagkos sinubad niya ito at nag-anyong alipin at nakitulad sa mga tao. Kaya ang ating Panginoon, siya yung halimbawa natin sa kababaan. Christ humble, so is He. Christ is our pattern. Christ's love is our delight. Siya ang ating halimbawa sa hapon ito. Kaya, sabi na sa isang quotation, the more holy we become, the more humble we become. The more we pray, the more you be holy. Kaya mga kapatid, ang mga anak ng Diyos ay mapanalinginin. Amen? Amen. Ang panalangin ng ating hininga. Bakit? Dahil kapag wala yung tulong ng Diyos, wala tayong magagawa. Kapag naramdaman natin na kailangan natin ilapit ang ating sarili, ihandog ang ating buhay, i-renew yung mga promises natin sa ating Diyos, bakit hindi natin siya lapitan? Mahaling, alam niyo si John Wesley, nababasa ko yung kanyang buhay. He oftentimes comes to God, renewing your heart, their promises to God. Naalala ko si Pastor noon, nung first overnight prayer meeting na nadalawan ko sa Nipaco. Siya yung nangaral ng kabanalan. Pero ano yung lumapit siya sa ating Panginoon. Wala nakakahiya sa Panginoon. Be true to ourselves. Maging tapat tayo sa ating mga sarili. Amen. Kapag hindi pa talaga natin naranasan yung fullness of joy, Panginoon, ayaw ko ito kung nandito pa sa aking puso. Kung ibig mo, na i-renew, i-alay, patuloy na dedicate ang iyong buhay sa Panginoon, napakaganda, na lagi mong inilalapit ang iyong sarili sa ating Diyos. Amen. Mga minamahal kay sarap kasama ang mga anak ng Diyos. Lalo na pag pinabanal, napakababa ng kanilang kalooban. I've seen in the church of God, there are people of God na meron naman silang may pagmamalaki. Meron naman
pero hindi sila nagmamalaki. Di po ba? Minsan kahit marami siyang pera, hindi siya bili sa kanyang sarili lang. Minsan iniisip niya yung gawain na kanyang pupuntahan. Tumutulong siya sa kilala lang, anonymous. Nagkakaloob. May mga politicians, magkakalog sila ng lalaking mga billboards. Mga minamahal sa hapon ito, serving God is not a stage show. Amen. Hindi isang palabas lang ang paglilingkod sa ating Panginoon. It is a life to live. Amen. It's a life of sacrifice. A life of sacrifice. Ang paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga, alam niyo, young people, old people like me, 40 plus na ako, malapit na rin akong Iningalis tayo ng ating Panginoon. Alam niyo ba kapag kayo hindi dumadalo, kung ano nararamdaman ng mga ministro, hindi yan sila nakakakain ng maayos. Dumadalagin sila sa Panginoon. Sabi nila, dadalo pa kaya siya? Punta pa kaya siya? Iningalis din ba namin sila minsan? Sabihin ba natin, Pastor, pinag-prepare kita? Kapatid, sa mga pastor, mga ministro na nandito, sana makapagbigay din kami ng hamon sa inyo. Dahil walang ibang laman ang puso ng bawat isa, kundang makita na kayo nagpapatuloy sa inyong pananampalataya. Dahil sapat ang biyaya ng Diyos upang tayo makapanatili sa Kanya. Hindi sa ating sariling lakas, pag mong sabihin sa hapon ito, I'm too young to serve God. Wala akong talino, wala akong talento, Panginoon. Hindi yun ang pinagmamasdan ng Diyos sa atin. Hindi yung college degree. O maganda, may mga nakatapos diyan, pero dinidicate nila yung kanilang buhay sa Diyos. Kaya ngayon, ginagamit pa rin sila ng ating Panginoon. O kung hindi ka man nakatapos ng high school, elementary, high school, college, if you have the Spirit of God, bibigyan ka niya ng kapangyarihan to minister in the kingdom of God. Amen. Kailangan ng Panginoon na marami pang manggagawa dito sa ating bayan. Mga minamahal, kailangan ka ng Diyos sa hapon ito. Kailangan ka niya. Kailangan natin siya. Sana tulungan tayo ng Panginoon sa hapon ito. Ang mga ministro, hindi sila nangangaral upang ibaba ang bawat isa. Ibig nila, ibig namin, na bawat isa sa atin ay hawak kamay, nagtutulungan, nagkakaisa, naghahaunan, upang isang araw, magkakasama tayo, na ilalalaman natin, Panginoon. Come, my faithful servant of God. Tayong lahat ay tumayo.